Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hustisya, hiling ito ng isang byuda matapos makita ang kalansay ng nawawalang padre de pamilya. Sospek sa pamaslang, kirida ng asawa. Alamin sa Kilos Pronto. Kahapon, ipinalabas po natin ang unang bahagi po ng karumal-dumal po na krimen na sinapit po ng isa pong padre de pamilya dyan po sa lungsod ng Caloocan. Ngayong gabi, ang mga sospek at motibo ho sa pagpaslang ating pong isisiwalat at ilalabas po dito sa ating pong Kilos Pronto Crime Desk. Panurin mo natin. Si Priscilo Salazar, halos 5 buwang pinaghahanap ng kanyang pamilya. Huli itong nakasama ng pamilya ay mula nang makatanggap ito ng tawag nitong buwan ng Hunyo at mula noon ay naglaho na ang padre de pamilya. Tinawagan siya nung babae. Sabi niya magkita tayo. Sabi naman ng mister ko, saan at anong oras? Sabi niya ganun. Magmula noon, hindi na dumating yung asawa ko pagkatawag sa kanya. Pero dahil sa misteryosong Facebook message na natanggap ng pamilya ni Priscilo, natuntun kung saan siya matatagpuan. Nasa loob daw ito ng septic tank. Hindi pa po kami nag-reply kasi parang di naman po totoo eh. Tapos pinatulan po namin yung chat niya, tapos naging ganun na nga na nasa pasunag daw po si Papa. 17 na Nobyembre taong kasalukuyan, positibong natagpuan ng otoridad ang pira-pirasong kalansay ni Priscilo sa loob ng septic tank sa isang KTV bar sa Bagumbong Dulo, lungsod ng Caloocan. May damit na kami ng tubig, hindi mo naman na ma-recognize ng pulisya kasi madumi-madumi na. Then sabi niya nakapantalon, pero ang positibo nilang kinilala na talagang makapagpakilala na talaga si Priscilo is yung belt daw. Kasi yun daw talaga yung belt namin talagang ginagamit palagi yung Priscilo. So sa belt pa lang. Ang malaking palaisipan ng otoridad, sino at ano ang motibo para walang awang patayin si Priscilo hanggang chap-chapin at itapon sa loob ng septic tank? Natuklasan ko po siya na may babae siya. Ngayon po, sabi niya sa akin, pabayaan ko na lang daw muna siya dun. Taong 2010, naghiwalay ang mag-asawang Priscilo at Adelaida dahil sa pagkakaroon ni Priscilo ng ibang babae. Kinilalang si Rosalie de la Peña o mas kilala bilang Sally ang sumira sa pagsasama ng dalawa. Alam ko naman po na may babae na siya doon. Nag-usap na po kami na huwag mo lang po kami pabayaan, suportahan niya kami. Pumayag na po ako na nasa kanya siya. Ang ipinagbabawal na relasyon nila, Priscilo at Sally, nagbunga ito ng 2 supling. Pero ang matamis nilang bawal na pag-ibig, nauwi rin sa mapait na ending. Ngayon po, nung nasa kanya na po siya, 5 years silang nagsama na alam ko. Ngayon po, nagkahiwalay po sila ngayon. So, umuwi po dito yung asawa ko. At 13 ng Hunyo taong kasalukuyan, isang tawag ang natanggap ni Priscilo mula kay Sally. Tinawagan siya nung babae. Sabi niya, magkita tayo. Sabi naman ng mister ko, saan at anong oras? Sabi niya ganun. Magmula noon, hindi na dumating yung asawa ko pagkatawag sa kanya. Ang pagkitang ito ni Priscilo sa kanyang dating kinakasama, pinagbigay alam niya kay Adelaida. Pero ito na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang asawa. Kaya naman, nang madiskubre ang kalansay ni Priscilo sa septic tank, si Sally ang agad pumasok sa isip ni Adelaida bilang primary suspect. Sabi ko, ikaw lang ang kausap no, bakit hindi na siya bumalik? Hindi daw niya magagawa yun na ipapatay yung asawa ko kasi
ama rin nga daw siya ng anak niya. Bukod dito, hindi pinalampas sa otoridad ang misteryosong Facebook tipster na si Maria Banquiles kay Sally at sa kinakasama nitong si Cesar Galos. Actually, nung 24, nakausap namin si Sally at si Cesar. Tinatanong nga namin yung regarding nga doon kay Priscilo, pero pareha silang tumatanggi na wala silang kinalaman. Pero nung 27, kung saan binigyan na kami ng pahintulot ng may-ari na mabuksan yung septic tank, nagulat kami dahil nung nakita na namin yung bangkay na positibo tinuturo ng informant sa Facebook na talagang doon nga merong ang bangkay nga doon sa septic tank, hindi na umuwi ng bahay nila itong si Cesar at si Sally. Base pa sa investigasyon ng PNP, ang pagtatalo ni na Priscilo at Sally tungkol sa kustodiya ng kanilang mga anak ang naging ugat ng karumal-dumal na pamamaslang. At si Sally, para may sagawa ang pagpatay kay Priscilo, kinasabwat niya si Cesar. Titignan namin ang gulo dyan, yung regarding nga doon sa anak. Gustong bawiin yata niya itong ni Priscilo, yung dalawang anak na kinuha ni Sally sa kanya. Which is kasi, nung iwan si Priscilo ni Sally, iniwan kasama yung mga anak. Hanggang ngayon, naghihinagpis at tumihingi ng hustisya ang naulilang pamilya ni Priscilo. Sana sumuko na sila para pagbayaran nila yung ginawa nila sa asawa ko. Hindi naman daga yun na hinulog na lang sa Poso Negro. Masakit para sa amin yung ginawa nilang binaboy niya yung asawa ko na inilagay doon sa Poso Negro. Masakit sa amin. Kasalukuyan nagtatago sina Rosalie de la Peña alias Sally at Cesar Galos. Sa sino man nakakakilala o nakakaalam sa kinaroroonan ng dalawa, makipag-ugnayan sa Bagumbong Police Station o sa tanggapan ng Kilos Pronto. Ayun, Ben, ito pala'y away pala ng ano, no? The Other Woman. Pero po, humantong pa sa ano ito? Humantong pa sa pagpatay pa dito sa Padre de Pamilya. Well, anyway, ito po ngayon ay hinahanap pa rin po ng otoridad. Ito pong dalawa pong suspect. Ito pong si Cesar Galos at maging ito pong si Sally. So kung sino po, may mga picture ho tayo ha. Baka ito po'y hingi ho tayo ng tulong sa ating po mga kabayan na maaari hong makita ho ninyo itong mga pagbumukha ho ninyo itong mga suspect na ito ay pagbigay alam mo sa Kilos Pronto. Maganda. Yan ho makikita ninyo. Hindi ba? Yan. Yan po. Yan dalawa hong yan ay considered fugitive of the law. Ibig sabihin, nagtatago ho yan sa kanilang mga krimen. Yan, steady lang yan. Baka kilala nyo yan, baka kapitbahay nyo, baka yung si lalaki makipag-inuman, baka yung si Rosalie magtitinda sa inyo, baka mag-apply dyan sa inyo mga kung ano yung establishmento ninyo. So, kilalanin ho yan, tandaan maigi, kasi unsolved pa yan. Ano? Alam mo, Ben, kapag mga ganito pong krimen, wala talagang sinasabi ho na there's a perfect crime. Lahat talaga ho, kung kayo po may ginawa hong kasalanan, hanapin talaga ho kayo ng batas. Tulad nito, akala niyo makakalusot kayo na inilibing nyo dyan sa Poso Negro? Nako, hindi ho. Mangangamu yan at malalaman talaga kung sino po may gawa niya. Yan.